showbiz fanatics, David Licauco, abay nilinaw ang isang issue kung saan sinasabing dinedma daw di umano or inignore nito si Jack Roberto. Ang lahat ng yan, and of course, Sara Labati, may bagong panukala patungkol sa kanilang relasyon nitong si Mr. Richard Gutierrez. So pag-uusapan natin ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, ito na nga dahil meron po kasing isang sa mga news na nagkalat ngayon hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin dahil parang namumuo dito at parang sinasabi ng ilang mga fan na may feud itong si Jack Roberto na boyfriend ni Miss Barbie Fortesa and David Licauco. This time, sinagot nga ni Mr. David Licauco ang umiintriga sa kanila. David Licauco spoke up in his defense after a netizen accused him of neglecting to greet his love team partner Barbie Fortesa, real-life boyfriend Jack Roberto on his 30th birthday last December 2, 2023. Biruin nyo ha, 2023 pa yan pero hanggang ngayon iniintriga pa rin po sila. And the comment was made on a recent Instagram post of himself enjoying the beach at night. Kala ko ba kaibigan mo si Jack? Ba't hindi mo binati ng happy birthday? Sabi po ng isang netizen, And David then clarified that he greet his fellow actor in a private message. So nilinaw po ni Mr. David Licauco na talaga namang siya po ay bumate dito po kay Mr. Jack Roberto ng private message. Chinat ko siya, besh. Already chatted with him, sabi niya. Chinat ko siya, sabi niya. So, Barbie meanwhile penned a sweet and heartfelt message to her boyfriend while sharing photos of themselves commemorating the occasion. Maligayang kaarawan sa aking tahanan. Sobrang saya ko dahil nakikita ko kung gaano ka nag-i-enjoy at nagpupursige sa business mo. Ang dami mong kaibigan dahil napakabuti ng puso mo. Happy birthday, my home. I'm so happy because I could see how much you enjoy and work hard for your business. You have many friends, So, dito po, pinapakita lang po dito ni Miss Barbie Fortesa and David Licauco and Jack Roberto na kahit po may tinatawag na love triangle, nagaganap, kahit sabihin na natin na talaga namang umaariba ito, pero nilinaw po ni Barbie na may understanding sila ni Jack. Sabi niya, we're just really comfortable around each other and working together. Hindi kami obligado to feel anything. Yan po ay sinabi ni Miss Barbie Fortesa on working with David. Kasi diba parang nauuso kasi sa Pilipinas para po talagang umariba yung love team, Dito po, at tulad ng sentimiento po ni Miss Liza Soberano na kailangan daw may relasyon ng magka-love team. But this time, pinatunayan po ni Barbie Fortesa and David Licauco na hindi po dapat umabot dun sa parte na kailangan magkarelasyon kayo para po masabi na talagang effective yung pagiging love team. So, pinakita po dito ni Barbie na balanse yung kanyang buhay. Although, napakaganda ng kanilang samahan ni Mr. David Licauco sa camera, but still, sa kanyang totoong buhay, ay proud na proud at super love niya nga yung kanyang real-life boyfriend na si Mr. Jack Roberto. Sabi niya nga po doon, sa kanya pong post, proud na proud ako sa'yo, basta andito lang ako sa likod mo at nakasuporta sa'yo. Mahal na mahal kita and I'm so proud of you, sabi niya. David and Barbie's love team Barda is currently among the most popular ones in showbiz ever since they did the series Maria Clara at Ibarra together. They also starred in Ben and Ben's music video for the cover The Way You Look at Me. In a television remake on the 1991 film Maging Sino Ka Man, they are set to star in a new show Pulang Araw and the movie The Kind of Love. Jack's most recent project was television series The Missing Husband and also launch his new business. So, ito po yung ilan sa mga, ito yung mga ilan sa mga news na nagkalat ngayon sa social media na parang iniintriga silang dalawa. At least, diba, parang nilinaw po yan ni Mr. David Licauco para po at least maging malinaw din po sa lahat ng mga fans po nila na dapat alam po natin kung paano paghiwalayin yung totoong buhay at yung real
sa reels, 'di ba? Doon po kasi minsan nagkakaroon ng pagtatalo eh. So anyways, at least si David po marunong siyang sumagot, 'di ba? Kasi minsan iba pinapatagal pa bago sumagot eh. And eto na, let's jump to our next topic, which is si Sara Labati. Inamin po niya na hindi na raw po sila nagkakaroon ng pagkakataong magkausap o yung speaking terms po nila ng kanyang ng kanyang ex-husband ni si Richard Gutierrez. So sabi niya, we're good at parenting and we are there for the kids. So makikita kasi natin sa ilan sa mga posts nga ni Miss Sara Labati and Mr. Richard na madalas pong magbanding ang mag-aama na hindi po kasama itong si Miss Sara Labati. Ganon din naman si Sara. Kapag po kabanding niya yung kanyang anak, ay hindi rin naman po kasama si Mr. Richard. Na pinapatunayan lang po nila na talagang they are not good as a couple, but nagtutulungan sila bilang mga magulang. Hanggang ngayon ay wala pa ring direktang pag-amin si Sara Labati ng matagal ng usap-usapang hiwalay nila na sila ng asawang si Richard. Pero sa panayam ni Sara sa Frontline Pilipinas noong Martes, Feb 27, 2024, inamin niyang hindi sila nag-uusap ni Richard ngayon. Hindi na rin daw magkasama sa bahay at maging ang pagpapalaki sa dalawa nilang anak na si Sayon at Kai. It's not easy on my child but I'm here for them and they are better, paniniguro ni Sara. Hindi man ito ang buhay na pinangarap ni Sara, titiyakin daw nila ni Richard na mananatili silang mabuting magulang para sa dalawa nilang anak. Ang kapakanan daw ni Sayon at Kai ang una nilang isinaalang-alang sa lahat ng desisyong gagawin nila. Sabi ni Sara, well of course, it's not deal for the children. Let's go back to the kids, but that's life and shall be fine. So parang sa mga sinasabi po ngayon ni Sara Labati, parang okay na siya. We're good parenting and we are there for the kids. That's all I am gonna say. So, tinanggap na rin po ni Sara Labati yung kanya pong patron of Saints of Waldas. Natanong din si Sara tungkol sa mga batikos na ipinupukol sa kanya sa social media, partikular na ang bansag na patron Saints of Waldas. Reaction ni Sara, we have to take things lightly, 'di ba? Or else puputi buhok natin and hindi tayo magiging happy. So natutuwa ako sa lahat ng mga tumatawag sa akin ng patron saints of Waldas, as in natatawa ako. Every day may comment about it. Sinakyan ko ng konti. Ganito rin ang naging reaction ni Sara sa exclusive interview ng PEP-PH sa opening travel time longevity and wellness spa sa EDSA Shangri-La Plaza noong January 2024. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!